Ang buhay ay isang misteryo na punong-puno ng mga nakakatakot na bagay. Hindi ito isang problema na kailangan mong solusyonan, kundi ito ang realidad na kailangan nating pagdaanan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong maaga na mayagpag sa mundong kanyang kinabibilangan. Dumampi sa ating mga puso at naghatid ng aliw sa ating mga tahanan. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang kasikatan ay naging controversial pa ang paraan ng kanyang biglaang pagpanaw, gayong ang lahat ay merong kanya-kanyang paniniwala. Kababalaghan o haka-haka? Ano nga ba ang hiwaga sa kwentong nababalot sa maagang pagkawala ni Julie Vega o yung tinaguriang original na soap opera princess? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago pa man sumikat ang mga artistang sina Judy Ann Santos, Claudine Barreto at Janice de Belen, ay meron ng Julie Vega na umaangkin sa kanilang mga titulo. Si Julie Pearl Apostol Postigo sa totoong buhay ay isinilang noong ika-21 ng Mayo taong 1968. Siya ay isinilang sa Quezon City, ngunit ang kanyang mga magulang ay kapwa tubo sa probinsya ng Mindanao. Si Julie ay nag-iisa at bunso sa 6 na magkakapatid. Nauna na rin siyang tinawag sa pangalang Darling na obvious naman na solong babae sa pamilya. Maagang nagsimula ang karera ni Julie dahil sa edad na 3 taong gulang ay lumalabas na siya sa mga komersyal sa telebisyon. Panahon din kung kailan nadiskubre ng kanyang mga magulang ang likas na talento na sa kanya'y nananahan. Taong 1975, nang madiskubre siya ng direktor na si Lamberto Abellana at aktres na si Butsanson Roa, habang ang batang si Julie ay nagpe-perform sa isang Christmas party kung saan nagtatrabaho ang kanyang nanay. Natural ang kanyang ganda at napakaamo ng mukha. Pagkatapos pa ng ilang kanyang komersyal sa Pure Foods at Band-Aid, napasama na rin siya sa pelikulang Pag-ibig ko'y wag mong sukatin para sa karakter ng anak na binibining Butsanson Roa. Darling Postigo pa ang gamit niyang screen name ng mga sandaling ito. Nang siya'y teenager na, kinuha si Darling ng Regal Films kung saan napabilang siya sa mga tinaguriang Regal Crybabies kasama ang ilan pang teenager noon gaya ni Janice de Belen, Maricel Soriano at Snooki Serna. Nakagawa sila ng 6 na pelikula sa Regal na puro naging certified box office hits lahat. Gumamit lang siya ng screen name na Julie Vega nang mabigyan siya sa unang pagkakataon ng title role sa pelikulang Mga Mata ni Angelita noong taong 1978 na si Direk Lara Santiago mismo ang siyang nagbigay sa kanya ng pangalan na yun. Ito rin ang unang pelikulang nagbigay sa kanya ng titulong Best Child Actress mula sa PAMAS Acting Awards. Maliban sa mga pelikula, di magkamayaw ang mga nag-aalok sa serbisyo ni Julie mula sa mga commercials, TV hosting, mga recordings at kung ano-ano pa. Dahil sa sobrang busy ng schedule ni Julie, hindi na niya natugunan pa ang lahat ng sa kanya nag-aanyaya. Ito ay sa katotohanan pang kailangan pa rin niyang isama ang kanyang pag-aaral sa kanyang mga prioridad sa buhay. Nauna na niyang tinanggihan ang role na Flor de Luna na isang soap opera dahil sa sobra at hindi na talaga niya malaman kung paano pa niya pagkakasyahin ang kanyang oras para sa proyektong iyon. Ngunit napaunlakan naman niya ang isa pang soap opera na Annalisa kung saan nakasabay pa sa ere ang Flor de Luna na napapunta ang role kay Janice de Belen. Sila ang may tuturing na magkaribal noon sa pagiging soap opera queen, ngunit mas umangat talaga sa dalawa si Julie Vega. Pero ganun pa man, naging matalik na magkaibigan naman ang dalawang ito sa likod ng kamera at sa katunayan, kay Janice pa mismo nagmula na wala sana siya sa eksena at di siya makikilala ng lubos ng mga tao kung hindi nagparaya si Julie Vega sa karakter ni Flor de Luna na kanyang nakuha. Sobrang namayagpag ang karera ni Julie ng mga panahon na ito kung saan naging tagahanga niya ang lahat ng antas ng mga tao dito sa Pilipinas. Mula sa mga kabataan, matatanda, may mga ngipin o wala, lahat sila ay nabibighani sa maamong mukha at napakagaling na pagganap ni Julie. Maliban sa pag-arte,
lumutang din ang galing ni Julie sa pag-awit na noong una ay ayaw pa niyang subukan. Ngunit sa pagpupumilit palagi ng kanyang kapatid na si Joey na siyang nakakapansin sa boses niya, ay naiporsige na din ni Julie ang pag-awit dahil talagang napakalapit niya sa kanyang kuya na ito at hindi siya makatanggi sa pagpupumilit. Pumasok siya sa voice lesson at kalaunan si Julie na mismo ang kumakanta sa mga theme songs na ginagawa niyang pelikula, gaya ng Dear Mama, Where Love Has Gone, Don't Cry For Me Papa, Iiyak Ka Rin at iba pa. Samantalang habang si Julie ay nasa promosyon ng pelikulang Where Love Has Gone, nadiskubre naman siya ng mag-asawang Bong Carrion at Imelda Papin. Merong bagong tatag na recording company ang mag-asawang ito noong mga panahon na yun at nahimok nila si Julie para maging recording artist nila. Sa debut single na Somewhere in My Past, blockbuster na naman ang mga inawit ni Julie na naging certified gold record kaagad ilang linggo lang ang nakakalipas pagka-release ng kanyang album. Dekada 80, pagkatapos ng ilang matatagumpay na proyekto at pelikula, maagang tinamasa ni Julie ang kanyang tagumpay. Ito ay nang matapos makabili siya ng bahay sa Quezon City para sa kanyang pamilya. Ngunit simula din ng mga oras na yun, merong ilan na nagpapalagay na hindi raw maganda ang pagkakakuha ni Julie sa nasabing bahay. Ito ay ayon sa mga mahihilig maniwala sa mga punsoy at pamahiin. Dahil kung papaniwalaan ang mga kasabihan, hindi na naging ganong karami ang naging proyekto ni Julie simula noon. At ang pinakamasakit pa sa lahat, taong 1983 habang kasama ng pinakamalapit na kapatid kay Julie na si Joey at ang kanyang mga kaibigan, ay napagkamalan siyang target ng mga killer for hire. Pinagsasaksak si Joey hanggang sa mapatay sa edad nitong 22 anyos lamang. Nagulantang ang pamilya nila sa pangyayari at sobrang dinibdib iyon ni Julie na umabot pa sa puntong palagi niyang hinihiling na sana ay sumunod na rin siya sa kanyang kuya habang siya ay umiiyak. At simula noon bumagsak na rin ang kalusugan ni Julie, bagamat ito ay inililihim nila sa mga reporter na palaging nakapaligid sa kanya. Dahil ayon mismo sa tatay ni Julie, ay mas pinili nilang hindi na lang i-broadcast pa sa publiko ang kanyang mga nararamdaman dahil sa dami ng mga balasubas na reporter noong mga panahon na yun, na silang palaging nakabuntot dahil nga sa sobrang kasikatan ni Julie. Sa kabila ng sobrang pagod at stress sa trabaho, nagawa pa rin ni Julie na isabay ang kanyang pag-aaral sa lahat ng ito. Pagka-graduate niya ng high school ng taong 1985, nakatakda pa sana siyang mag-aral sa University of the Philippines. Ngunit sa mga panahon ding ito, nagsimula na niyang maramdaman ang panghihina. Kawalan ng gana na marahil ay dulot na rin ng sobrang pagod. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang pribadong hospital. Ngunit habang tumatagal, ay lumala pa ang kondisyon ni Julie at tumaas na ng tumaas ang kanilang bill sa nasabing hospital. At nang di na nila makayanang makatagal sa hospital na yun dahil na rin sa mabilis na pagkaubos ng kanilang naipon, napalipat si Julie sa mas mababang hospital pero patuloy pa sa paglala ang kondisyon ng bata. Ika-6 ng Mayo taong 1985 nang dalhin siya sa Lung Center dakong alas 5 ng hapon. At pagkalipas lang ng 1 oras at kalahati sa ICU, ay tuluyan ng nalagutan ng hininga si Julie. Cardiac arrest secondary to bronchopneumonia ang cause of death at sa isang iglap ay biglaan pumanaw ang kawawang bata. Sa sobrang bilis ng pangyayari, di maiiwasan ng iba't ibang haka-haka na nabuo sa tunay na naging sanhi ng kanyang pagkawala. At ito ay para sa mga naniniwala lamang. Ayon sa kanila, bago ang mabilis na pagbagsak ng katawan ni Julie, sila ay kasalukuyang nagsushooting sa isang matandang bahay sa may bahagi ng Mount Manalmon sa San Miguel sa Bulacan. Ang nasabing pelikula ay ang Lovingly Yours Helen the Movie na entry nila sa Metro Manila Film Festival. Horror ang konsepto ng pelikulang iyon, kaya't naaayon sa napili nilang lokasyon na pinaggaganapan. Dahil ayon mismo sa mga taga doon sa lugar na yun, ay talagang may namamahay na iba't ibang elemento sa kanilang lugar. Sa isang eksena, si Julie ay sinasapian ng masamang espiritu na para bang yun sa The Exorcist. Perpekto ang pagkakagawa nila dahil sa galing gumanap ni Julie ay talagang kikilabutan ka sa eksenang iyon. Kaya't ang pinagtataka ng lahat ay ang pagkatapos ng shooting
ay bigla na lang bumagsak ang katawan ni Julie. Naging bedridden siya, naduling ang mga mata hanggang sa tuluyang makoma at nalagutan pa ng hininga kaagad. Bakit nga ba nagkaganon? Ayon sa mga residente ng lugar, ay pinaglaruan daw ng duwende si Julie dahil maraming iba pa ang nagkakaganon sa kanilang lugar. At isa pa, si Julie mismo ay nagwika na nakakakita siya ng mga batang may balbas sa pansamantalang palikuran na ginawa ng mga crew sa set ng pelikula. Ayon naman sa iba, nakursunadahan daw si Julie ng engkantong naninirahan doon kaya't kinuha ang katawang tao niya. At ang paniniwala nila ay hindi talaga namatay si Julie. Sinasabi naman ng ilan ay may nakakakita pa daw kay Julie sa lugar na iyon na tumatakbo na para bang may kalaro pero wala naman. Pero paano mangyayari yun? Wala doon si Julie na mga sandaling nakita siya dahil siya ay kasalukuyang nakaburol na at pinaglalamayan na ng mga tao. At ang isa pang nakakapangilabot ay simula nang mabili nila ang bahay sa Quezon City, nagsunod-sunod na ang kanilang kamalasan na dumating pa sa puntong napatay nga si Joey na malapit sa kanya. At nang pahulaan ng nanay nila kung sino ang pumatay kay Joey, ay sa iba napunta ang naging atensyon ng manghuhula. Tinanong kaagad ng manghuhulang ito kung meron pa ba daw anak na babae ang nanay niya. Sa kanyang pagsagot na meron nga kung saan si Julie nga ang tinutukoy, ay nagbabala ang manghuhula at nagwikang, ingatan nyo siyang mabuti at ipagdasal palagi dahil malapit na siyang mawala. Binaliwala naman ng nanay nila ang winika na manghuhulang iyon at nagbalik tanaw lamang sa kanyang isipan nung pumanaw na nga si Julie. Libo-libo o milyon-milyon ang tumangis sa biglaang pagkawala ng batang aktres na noon ay nasa kasagsagan pa ng kanyang karera at di na natapos pa ang kanyang soap opera na Annalisa. At ito pa ang isang nakakapangilabot na pangyayari. Ilang sandali lang nang maihimlay na ang labi ng dalaga sa Loyola Memorial Park sa Marikina City, ay napabalitang nagplay mag-isa sa loob ng kanyang kwarto ang kanyang awiting Somewhere in My Past, gayong wala naman tao sa loob ng kwarto na iyon. At ang tunay na sanhi ng kanyang pagpanaw ay patuloy na pinagtatalunan pa rin magpasa hanggang ngayon ayon sa kanya-kanyang paniniwala. Si Darling Postigo o si Julie Vega na tinaguri ang orihinal na soap princess ng telebisyon ay nasa kasagsagan pa ng kanyang kasikatan nang siya ay pumanaw sa edad na 16 anyos lamang at ilang araw na lang bago ang kanyang ika-17 kaarawan. Ang buhay ay isang misteryo na punong-puno ng mga nakakatakot na bagay. Hindi ito isang problema na kailangan mong solusyonan, kundi ito ang realidad na kailangan nating pagdaanan. Ikaw kaibigan, naniniwala ka din ba sa mga pamahiin at sabi-sabi? Wala ka bang tiwala sa iyong sarili? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli.